Boy Bagyo, Bon Gualvez, Mr. Exclusive Gary De Leon. Ito ang Presinto 5. Bawat krimen may kwento. Hihimay ng lahat ng anggulo. Dahil misyon namin ang kaligtasan mo. Tulong! Babarilin kita! Papatayin mo ako eh! Lalaking pinagbabaril sa harap ng kanilang bahay sa Bulacan, nasambit pa ang pangalan ng umano'y mastermind bago siya namatay. Gagawin lang nito. Most wanted killer sa Calabarzon, arestado matapos ang 10 taon. Sospek, nagpalit ng pangalan saka bumuo pa ng pamilya sa Tarlac. Lolong itinuturong ng halay ng batang lalaki sa Rizal, kalaboso. Dalawang driver na nag-agawan ng pasahero, nagngitian at kamayan pa matapos magkaareglo. At ukayan sa Dumaguete, binisita ng unexpected guest na ahas. Sa harap mismo ng kanilang bahay, pinagbabaril ang lalaking dating sekretarya ng isang barangay sa Santa Maria, Bulacan. Pero bago namatay ang biktima, nasambit pa niya kung sino ang may pakana ng pagpatay sa kanya. Gagawin lang nito. Yan ang mga uling salitang sinambit ng 33 anyos na si Jello bago siya malagutan ng hininga sa isang ospital sa Bulacan. Ang pangalan ng kanyang bilanggit ay ang kapitan daw ng kanilang barangay na si alias Oka. Huling nakitang buhay si Jello sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Santa Maria. Pagkaparada ng kanyang sasakyan, bumaba si Jello at sa kanyang paglalakad, mapapansin ang isang lalaki pero hindi sila nagpansinan at patuloy sila sa paglakad. Ilang hakbang na lang papasok ng gate, biglang sinundan si Jello na nakasalubong na lalaki. Saka siya nito pinaulanan ng bala. Hindi na nakita sa CCTV pero maririnig naman ang paghingi ng saklolo ni Jello. Agad namang tumakas ang gunman at sumakay sa naghihintay sa kanyang rider. Kwento ng kapatid ni Jello, nakapasok pa sa kanilang bahay ang kapatid matapos ang pamamaril. Nung nasa harapan ko na, nagulat din ako. Nung nakita ko, hindi ko naman po siya pwedeng yakapin kasi nakita ko nagbi-bleed na eh. Pero hindi pa rin po siya nawawala ng malay. Siya rin po yung nagsabi na dalhin niyo ako sa ospital. Siya pa rin po yung lumabas. Hindi rin po siya nagpabuhat. Nadala pa sa ospital si Jello at doon na raw ito nagpa-video para sabihin kung sino ang may pakana ng pamamaril sa kanya. Gagawin lang nito. Ayon sa mga pulis, napuruan ang biktima sa likod na tumugos sa kanyang dibdib. Base sa investigasyon, dating sekretarya ng Barangay Poblasyon si Jello na nag-resign. Naikwento pa niya sa kanyang pamilya ang tila di pagkakaunawaan nila ng barangay captain na si Oka. Sabi ko, bakit magkagalit ba kayo? Sabi niya, personally daw po siya. Dito man daw po siya galit eh. Siya naman daw po yung nag-resign. Si Jello, ipinaglalaway niya talaga kung ano yung alam niyang tama. Nakatanggap din daw si Jello ng mga pagbabanta sa kanyang buhay pero hindi raw nito sineryoso. Ngayon, hustisya ang hiling ng pamilya ng biktima. Kami wala kaming koneksyon. Wala kaming kapangyarihan. Yun po sana, hingi po sana kami ng tulong sa mga authority na natulungan po kami para makamit po namin yung hustisya para dun sa brother ko. Ayon sa mga pulis, kusa raw sumuko ang pinangalanan ni Jello na si alias Oka pero itinanggi niyang siya ang mastermind sa krimen. Murder by inducement po ang tawag po doon na kung siya po yung tinuro doon sa dying declaration. Pero sir, kailangan pa po kami makakalap ng mga ebidensya din na maglilink nga po sa ating allegedly na tinuturo ng ating biktima na siyang may kagagawan po ng nasabing insidente. Gayunman, ikinulong pa rin siya at sinampahan ng reklamong murder. Sa kulungan ng bagsak ng isang babae sa Quezon City matapos saksakin sa dibdib ang kanyang kinakasama. Nagtalo raw kasi ang dalawa dahil sa pananakit ng babae sa anak ng biktima. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City noong August 2, makikita ang pagbagsak ng lalaking yan sa kalsada. Ano, patay ka na?
Sinipa-sipa pa siya ng galit na babae. Makailang ulit din siyang pinagmumura nito. Ilang beses pang umubo ang lalaking nakahandusay. May saksak na pala siya sa dibdib. Tumawag kayo ng barangay! Sinaktak ko si Paolo! Sinaktak ko si Paolo! Ano, patay ka? Kahit naghihingalo na, hindi pa rin siya dinala sa ospital ng babae. Hanggang sa nagdatingan na ang kanilang mga kapitbahay. Hindi nakita sa video pero naisugod pa sa pagamutan ng lalaki pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa mga pulis, mag-live-in partner ang dalawa. Nakainom daw ang biktima at sospek ng mangyari ang krimen. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Agad din namang naaresto ang babaeng si alias Benita, 22 anyo sa pinangyarihan mismo ng insidente. Hawak pa nga raw niyang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Depensa niya, Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako. hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Napakabait po niyang anak ko na yan. Lahat ng mga tao rito, yun ang maririnig mo. Sobrang bait niyan. Hindi talaga. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang lang, hinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Aanuin pa niya na nagdadrama ka, patay-patayan ka. Yun ang inaano niya, sinasabi niya. Nakakulong na ang sospek at nasampahan na ng reklamong murder. Halukay dito, halukay doon. Ganyan ang araw-araw na eksena sa isang ukayan sa Dumaguete City. Mula sa bonnet, sapatos, stuffed toys, at iba't ibang klaseng damit. Yan ang pwedeng mabili sa ukay-ukay na ito. Pero paano kung sa inyong paghahalukay, hindi pala gamit ang inyong makuha? August 5 nang mapasugod ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa naturang ukayan. Hindi para bumili, kundi para manghuli ng ahas. Nakahalo yan sa mga stuffed toy. Maingat nilang kinuha ang ahas. Lumingkis pa yan sa braso ng isang bumbero. Ayon sa ahensya, reticulated python o hindi makamandag na sawa ang nahuli sa ukayan. May haba itong higit 6 na talampakan. Pero paano nga bang napadpad ang ahas sa ukay-ukay? Ayon sa may-ari ng ukayan, nasa pool sa CCTV ang pagpasok ng sawa sa gate ng tindahan. Gumapang pa nga ito sa mga tsinelas. Nakita ring pumasok ang ahas sa kusina at labas ng pinto ng staff room na mabuti raw ay sarado. Kaya dumiretso na lang ito sa mga paninda. Posibleng galing daw ang ahas sa damuhan sa labas. Wala naman itong natuklaw. Na-turn over na rin ng sawa sa DNR. Susunod, lolang may Alzheimer disease na 3 araw nang nawala, natagpo ang palutang-lutang sa septic tank sa Bulacan. At lolong nanghali ng 10 taong gulang na batang lalaki na ipinatuloy niya sa kanyang bahay, nasa kote. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Presinto 5. Lolang may Alzheimer sa Cebu, 3 araw na wala. Laking gulat na lang ng kanyang mga kaanak nang matagpuan siyang umalingaso na bangkay sa isang septic tank. August 3 nang mawala ang 78 anyo sa sinanay Glenda sa Minglanilla, Cebu. Ayon sa kanyang kaanak, hindi nila namalayang lumabas sa kanilang bahay ang lola. May Alzheimer's disease si Nanay Glenda. Isa itong uri ng brain disorder na nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng memorya, kakayahang mag-isip at pagbabago sa ugali. Makalipas ang 3 araw mula nang mawala ang matanda, nabulabog ang mga residente sa kanilang subdivision nang may umalingasaw na masangsang na amoy mula sa septic tank. Napatakip pa sila ng ilong. Agad namang rumisponde ang pulis at SOCO matapos itong i-report sa kanila.
Nang tanggalin ng yerong nakatakip sa Poso Negro, tumambad ang palutang-lutang na bangkay ng babae. Napasugod din dyan ang pamilya ni Nanay Glenda. At nang makita ang suot na damit at tsinelas ng bangkay, nakumpirmang siya nga ang hinahanap nilang kaanak. Meron pala siyang Alzheimer's and then pala siya, naglakad-lakad. And then nahulog doon. We surmised that that septic tank was filled with rainwater. Probably she incurred injuries or she was not able to ahon na ba. So that's why she drowned. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na aksidente ang nangyari. Meron namang SOCO na nag-i-investigate doon. We have ruled na hindi ito planned, hindi ito foul play. Ito talaga isang accident. Labis naman ang hinagpis ng kaanak ni Nanay Glenda. Yung anak ko, okay daw na masakit. Kana matiman taga na may wala na expect in ana. So ang amo ganing kanang mga past few days gani ikarag nasa mi kanang kay kanang dapat jud more kuan pa jud unta mi atong. Wala nang plano ang pamilya na ipa-autopsy ang mga labi ni Nanay Glenda. Paalala ng pulis, bantayang mabuti ang mga kasamang senior citizens sa inyong bahay, lalo na yung may mga masiselang kondisyon. Natiklo ng mga otoridad ang isang lolo sa Rizal matapos ireklamo ng pangmumulestya sa isang batang lalaki. Pinatuloy raw ng matanda ang biktima sa kanyang bahay, saka isinagawa ang panghahalay. Naaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest na ito. Hindi na nakakimbo ang 60 anyos na lalaki ito nang arestuhin ng mga pulis. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa loob ng kanyang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ang kanyang kaso, panghahalay umano sa 10 taong gulang na batang lalaki. Nangyari daw yan Disyembre noong 1 taon. Base sa investigasyon, nakituloy ang bata kasama ang kanyang tiyahin sa bahay ng lolo. At doon na raw nangyari ang kahalayan. On the same day rin po, itong si akusado natin ay pinasok yung ating victim sa kanyang kwarto. Then doon na po nangyari ma'am na kanyang sexually assaulted yung ating victim. Hindi raw nila kaanak ang lolo, pero kaibigan daw nila ito kung ituring. Kaya hindi nakala ng kaanak ng bata na pagsasamantalan ito ng suspect. Posibleng makailang beses din daw ito nangyari dahil tinakot daw siya ng matanda. Pero nung makakuha ng lakas ng loob, yung victim natin ay nagsumbong niya na sa kanyang stepfather, which is sinamahan naman yung ating victim dito po sa station, ma'am. At dyan na nga naaresto ang abusadong lolo. Pero itinanggi niya ang paratang. Giit niya, siya na nga nagmagandang loob na patirahin ang magtiyahin. Siya pa ang lumabas na masama. Ay, wala akong hinahawakan. Ba't ako manghahalay ng bata? Tapos yung lalaki pa. Napakalaki yung kalokon pinasok. Yung pong bata, may tawag nito, yung maliit pa, parang binabae na. Nang sinasabi nila, pinapasok ko lang yung bata. Hindi naman totoo, yung bata ang pumasok at hindi ko alam. Dahil nakatalikod ako. Nakakulong na siya at nasampan na rin siya ng 3 counts ng reklamong acts of lascivious business. Susunod, most wanted killer na nagpalit ng pagkatao, kulong pa rin ang ending matapos ang 10 taon. Nagagalaw pa ya? Posas! At away kalsada ng 2 driver sa Bulacan, sapul sa CCTV. Pero nagkabati rin daw sila sa huli. Ang buong kwento sa pagbabalik ng Presinto 5. Nagpalit pa ng pagkatao ang isang wanted sa Tarlac para hindi mahuli ng mga para. Pero sadya namang walang lihim ang hindi nabubunyag. Makalipas ang 10 taon, naaaresto rin ang most wanted killer ng Calabarzon. Sumala kaya mga pulis na ito sa isang bahay sa Banban, Tarlac. Kamay sa batok. Dapa! Posas. Pagpasok sa bahay, nadatnan nilang natutulog ang kanilang target. Agad nilang pinusasan ang nakadapang lalaki. Ayon sa mga pulis, siya ang #1 most wanted ng Calabarzon. Notorious na killer daw ng Naik, Cavite ang 40 anyos na suspect. He was the chief tanod of a barangay here, Barangay Latoria sa Naik po.
And he was also identified in other shooting incident related cases, no? Naunang nilabasan to ng warrant, that was circa 2016 onwards. Pinili na po magtago nitong suspect, no? May arrest warrant para sa 3 kaso ng murder, 4 na homicide at 1 physical injury ang suspect. 10 taon daw itong nakapagtago matapos magpalit ng pagkatao. Na-find out namin na itong si suspect chose to transfer to Bamban, Tarlac, nagamit yung ibang pangalan po. And he was able to assimilate sa community. In fact, nakapag-asawa na nga ito doon. May mga anak na rin. Nakakuha na rin siya ng trabaho. Talaga nag-assimilate na siya ng new personality. No? Pero kahit gaano pa siya katagal magtago, sa kulungan pa rin ang kanyang bagsak. This has been months in the making, sir. No? Talagang validate muna namin yung initial information that we've received. Nakakulong na siya at nasampahan na ng patong-patong na asunto. Ang init ng ulo kadalas ay nagdudulot ng gulo. Gaya na lamang ng 2 driver na nagkagirian dahil sa agawan ng pasahero. Pero sa dulo, nauwi rin yan sa areglo. Bumaba ang driver ng e-trike na yan sa kalsada ng Barangay Bagna sa Malolos, Bulacan. Naglakad ang lalaki, bit-bit ang isang pamalo. Mapapansin din ang lalaking nakaitim sa gilid. Iwinawasiwas pa ng pedicab driver ang kanyang pamalo. Maya-maya, lumapit siya sa driver's seat ng humintong jeep. Hanggang sa pinaghahampas ng lalaki ang pinto ng jeep. Makailang ulit niya yung pinaghataw. May pagkakataon pang nalaglag ang pamalo ng lalaki. Pinulot niya pa rin yan sa katila hinahamon pa rin ng away ang jeepney driver. Pero ang nagamok na driver, biglang napaatras nang bumaba ang driver ng jeep. Hindi kita sa video, pero may dala pala siyang patalim. Nagpatintero ang dalawa sa gitna ng kalsada. Nagpaikot-ikot pa sila sa dumaang jeep, pero hindi niya pa rin naabutan ng e-trike driver. Nawala na rin ang kasamahan niyang nakaitim. Sa huli, bumalik na lang ang driver sa jeep at umalis na sa lugar. Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng 2 driver sa kabilang barangay pa lamang. Nagkakikita sila sa pag-agaw ng pasaheros. Ngayon ang dumating doon sa pagkatalo at na may sasalita, hindi maganda panalita sa kumantong doon sa pagkatalo. Nagharap sa barangay ang 2 sangkot na driver. Nagkapatawaran ng 2 at nagkaaregluhan. Nagkamay pa nga sila habang nakangiti sa picture. Ang e-trike driver na raw ang sasagot sa nasirang pinto ng jeep na kanyang pinalo. Panawagan naman ng barangay sa mga driver. Iwasan natin yung maging marahas sa kalsada. Dapat may konting nagulo para ang lahat ng mga pasaheros natin ay napoproteksyon na natin. Bawat krimen ay nagsisilbing paalala na hanggat may mga masasamang elemento at mga mapagsamantala, hindi dapat tayo nagpapabaya sa ating sarili. Sa inyong paligid man o online, laging mag-ingat at maging mapagmatyag. Dahil misyon namin ang inyong kaligtasan, ako po si Gary De Leon. Ako naman si Mon Gualvez. Hanggang sa susunod na linggo, kapatid, ito ang Presinto 5.